Ang Typhoon Mid-Range Missile System ay nararapat lamang manatili dito sa atin, sapagkat magsisilbi po itong neutralizer laban sa anumang mapaminsalang aksyon ng China dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ay ibang-iba sa sitwasyon noon sa Cuban Missile Crisis. Ang Amerika noon ang may banta sa Cuba, naglagay pa sila ng missile system sa Turkey. Para ma-neutralize ang sitwasyon doon, naglagay naman ang Soviet Union ng kanilang missile system sa Cuba mismo para na rin ipagtanggol ito. Paano natapos ang crisis? Sa pamamagitan ng kasunduan, kung saan, nangako ang Amerika na hindi sasakupin ang Cuba at aalisin ang kanilang missile system sa Turkey at aalisin din naman ng Soviet Union ang inilagay nilang missile system sa Cuba. Magkaiba po ang sitwasyon noon at ngayon, sapagkat ang China ang aggressor ngayon sapagkat inukupa nila ang West Philippine Sea na pag-aari ng Pilipinas, dapat magkaroon din ng kasunduan dito kung saan, ay lilisanin ng China ang West Philippine Sea at aalisin nila ang presensya nila dito. Doon pa lang dapat mag-react ang Pilipinas at Amerika kung aalisin nila ang kanilang inilagay na missile system sa may Northern Luzon. Huwag kayong basta maniniwala kay Harry Roque na baligtad ang pag-iisip at kapakanan ng ibang bansa ang inaatupag sa halip na sa sariling bansa. Hoy, Harry Mau, kung hindi ka na magbabago sa mga kataksilan mo sa bansang Pilipinas ay lumayas ka na dito. Doon ka sa China na pinagtatanggol mo. Isa kang makapili. The Philippine Coast Guard and the US Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the President is right. Pinakamalaking balikatan exercise ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang May 10. Ayon sa Executive Agent ng 2024 Balikatan Exercises na si Colonel Michael Lohico, sa kauna-unahang pagkakataon din makikibahagi sa mga pagsanay ang Philippine Coast Guard, US Coast Guard at ang French Navy. Bukod sa 16,000 tauhan ng militar, mayroon ding mga kinatawan ng 14 pang bansa upang maging mga observer sa joint drills. Ide-deploy din sa pagsanay ang Mid-Range Capability o MRC missile system ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon. May kakayahan itong tamaan ng target sa layong mahigit 1,000 kilometro. Yes, there is already a deployment of the MRC, the Medium Range Capability weapon system up north. This has it's not a new technology. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already up north. Ngayong taon, bahagi rin ng balikatan exercise ang isang multilateral maritime activity o sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea, partikular na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Layo ng military exercises na paigtingin ang kolaborasyon ng militar sa pagitan ng magkaalyadong bansa. Gayon din upang ipakita ang kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya nakafocus yung SALACNIV for the aerial defense systems natin. Isasagawa ang military exercises sa mga lugar na nasa ilalim ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito nakadirekta sa alinmang bansa. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Bukod sa MRC missile system, magde-deploy din ng Estados Unidos ng fighter jets, helicopters at aircrafts para sa balikatan exercise. Samantalang ang hukbong sa natahan ng Pilipinas, gagamitin ng BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware nito. Tibay ng puso at dedikasyon, pawis sa tugo ang inaalay.